Hi everyone! Welcome to the Empath Arcus, another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it. Hindi, tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Ano na naman kayang love connections ito? Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig ang nice yung ipabatid sa amin. Spirit guide, send me messages. Oops. Okay. Hindi ko yan. Sobrang dami. Actually, 5 lang naman. Okay. Okay. King of Swords. Emperor. Tower. 5 of Wands. Temperance. 10 of Swords. High Priestess. 9 of Swords. 8 of Pentacles. World. Chariot. Knight of Wands. Tower, 5 of Wands. 10 of Swords. I think malakas dito ang energy of third party. Sa relasyon na to, may third party because meron dalawang taong involved sa buhay mo. Kaya naman, walang nangyari sa pagsasama ng isa, kundi yung pagtatalo because merong other person dito. Yung isa, ang feeling ko dito, masyado ka nasasakal sa relasyon nyo ng isa at hindi ka na masaya, gusto mo na lumaya, nang nakakilala ka ng ibang tao. Yung masasabi mong napaka-intelihente, mag-isip, marami ka natututunan, magaan ang loob mo, tinapos mo na yung relasyon mo dito sa someone na to. Yun na rin kasi wasak na rin yung pagsasama ninyo eh. Palagi na naman kayo away ng away. Kaya sumama ka dun sa iba. Pero bago mo tinapos yung dito, nagkaroon na kayo ng connection nito eh. Kaya nagkaroon ng third party dito. Pero kahit na tinapos mo na yung relasyon mo dito at wasak na talaga, hindi na maayos pa. Patuloy siya na gusto kanyang bumalik sa kanya. Kaya napakahirap para sa'yo eh. Kahit minsan gusto mo na lang, parang gusto mo rin muna na itigil mo na yung dito eh. Tapos eto naman na inalisan mo na gustong bumalik sa'yo, gustong pabalikin ka. Parang minsan mas gusto mo na lang na mag-isa. Parang ayaw mo muna silang pansinin at pag-focus ka na lang sa sarili mo. Maari pa nga dito na ng ibang bansa ka. Gusto mong i-fulfill yung mga pangarap mo at nagpakalayo-layo ka. Pero nandito pa rin to eh. Silang dalawa. Mas minabuti mo na kasi minsan nag-overthink ka na eh. Ang hirap kasi sa sitwasyon eh. Yung isa na patuloy na sabihin natin nahabol ka o nanggugulo sa'yo. Yung isa naman na ayaw mo naman maging magulo din siya at madamay pa ng husto. Kaya pinili mo munang lumayo. Pero minsan ang hirap at hindi ka makatulog, overthinking kung ano yung sa sitwasyon ninyo. Hanggang sa nalaman mo na lang sa sarili mo that tama yung ginawa mo. Na lumayo ka at nag-focus muna sa sarili mo. Mas hinanap mo muna yung sarili mo dahil ayaw mo ng gulo. Wala ka munang pinili sa kanila kasi naging magulo na nga eh. Dahil because habang magkasama kayo nito at hindi mo na nararamdaman sa kanya yung kalayaan, pagmamahal, over controlling na sa'yo, palagi na kinagawing tatalo,
pumasok tong isa, lalong naging magulo, naging complicated lalo ang inyong sitwasyon. Pero mabuti na lang, pinili mo muna yung sarili mo at nagpakalayo-layo ka. Pero napakahirap na sitwasyon because this person keeps coming back to you at ito rin tong taong to, nananatili pa rin na meron kayong communication yan. Ang hirap din para sa'yo yung ganun, na kahit parang lumayo ka na nga eh, 'di ba? Pero palagi silang nandyan. Hindi naman pwede na basta i-block lang sila because they find ways to reach out to you. At dun mas lalong nagugulo yung isipan mo. Ngayon, dumating yung panahon na maaring isa sa kanila medyo, sabihin natin, hindi na muna nanggugulo pa. Tumahimik muna, 'di ba? At naghintay na lang ng tamang panahon para sa inyong dalawa. Maybe, humupa na ang lahat ng kaguluhan na to, tinapos mo na talaga yung relasyon mo dito sa taong to at sinabi mong hindi ka na babalik pa dahil hindi mo na siya mahal, dahil magulo na lang naman kayo. Tinapos mo na yon. Itong isa na naghihintay dito ng tamang pagkakataon para itama na yung mga naging mali ninyong connection, this time na totally you are free sa right timing. Magiging maayos din ang lahat. Nariyan siya para sabihin, para puntahan ka at sabihin, pwede na kayo magsimula muli. This time, hindi na siya yung third party dahil you are free. Magkakaroon kayong panibagong simula. Kalimutan mo na yung taong winasak yung buhay mo. At totally, kung hindi mo na siya babalikan, we can start over again. Pupuntahan ka niyan. Kapag ready ka na, kapag right timing na ang lahat, pag humupa na lahat ng sigalot, kapag maayos ka na rin, at totally alam mo na sa sarili mo kung ano yung nais mo sa isang relasyon. Yung isang fulfilling na relationship. At nasa sayo yan. Kung gusto mo talagang tuluyan ng itigil to, ikaw na mag-end nito. Parang wag mong hayaan na patuloy kang guluhin. Tapos yung isa naman na naghihintay, wag mo rin naman siyang patuloy na paasahin kung hindi mo naman din siya bibigyan ng chance, 'di ba? Pero ang nasa-sense ko dito, totally tinapos mo na tong isang magulong relasyon, yung taong naghihintay sa'yo, tamang pagkakataon na mas maging maayos ng lahat, pupunta sa'yo yan, right timing. All you need to do is to grab that opportunity for a new start, for a new beginning with this person. Okay, dahil kung talagang mahal ka niya, maghihintay yan, na maging ready ka, na maging maayos ang lahat. At yun nga, dahil sa pagpupunyagi mo at inuna mo muna yung sarili mo at nagpakalayo-layo ka, tama naman, magpakayaman ka muna. Empress Star. At ang mga bituin na talaga ang maglalapit sa inyong dalawa ng taong ito. Talagang babalik, pupuntahan ka niya dahil hindi niya rin matitiis. Because that person loves you. Because that person knows how you care. And that person will also take care of you. Dahil alam niya kung ano yung naranasan mo sa taong to, hindi niya paparanas sa iyo yun. Siya yung mag-aalaga sa iyo. And the stars will lead you to that person, and that person leads to you in its proper timing when everything is okay. And you will have a beautiful and deep, loving connection or relationship. Okay, kung nandiyan kayo sa ganyang klaseng sitwasyon na kung saan magulo, please, mas maganda minsan na piliin nyo muna yung sarili ninyo. Ayusin nyo muna yung sarili ninyo.
Kung totally wala ng pag-asa isa dahil hindi na kayo masaya at magulo na, i-end up mo ng maayos bago ka pumasok sa isang relationship. Pero mas maganda muna, focus muna sa sarili mo. Kung mahal ka ng taong yun, maghihintay naman siya when the time is right and when you are ready. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.